Habang inilalagay ko sa aking folder ang huling salansan ng mga opisyal na dokumento ng pagtanggap ko sa fellowship, biglang bumungat sa aking paningin ang anunsyong relasyon ni Carlos Hernando nang walang anumang babala. Nasa Instagram feed ito ng isang common friend namin. Isang litrato ng engagement na may makapal na filter. Kinuha sa isa sa mga pinakamamahaling rooftop restaurant na nakaharap sa skyline ng Makati. Nakasuot si Carlos ng isang perpektong tabas na custom suit. At sa kanyang mukha ay nakapaskil ang labis na mayabang na ngiting pamilyar na pamilyar sa akin. Nakasandal sa kanya si Lara Soriano, ang anak ng director ng urban development ng lungsod. Nakangiti siya ng napakatamis. At ang malaking diamante sa kanyang singsing ay kumikislap sa ilalim ng liwana ng crystal chandelier. Nabahagyang nakpahapdi sa aking mamata ang caption na isinulat mismo ni Carlos. Ay naglalaman ng ganito. 8 taong paghahanap at sa wakas ay nahanap ko na ang the one. Hindi na ako makapahintay na gugulin ang natitirang bahagi ng buhay ko kasama ka. Ang aking magandang nobya. Lara, 8 taon. Sandaling napahinto ang daliri ko sa ibabaw ng 2 salitang iyon. Pakiramdam ko ay pinipigang ang isang hindi nakikitang kamay ang puso ko. Walang matinding sakit. Kundi isang mabagal at mabigat na pakiramdam ng paninikip ng hininga. Ang aming 8 taon ay naging proseso lamang niya ng paghahanap. At si Lara ang naging katuparan ng paghahanap na iyon. Kalmado akong lumabas sa app. Hindi ako nagiwan ng like o comment. Sa screen ng aking telepono ay naanina ko ang sarili kong mukha sa sandaling iyon maputla. Kalmado. At walang kahit anong bakas ng emosyon. 2 taong paghahanda ang ginugol ko para lamang mapanatili ang aking hinahon para sa mismong sandaling ito. Dahan-dahang nag-vibrate ang telepono ko. Isang direct message mula kay Carlos. Clara, pasensya na. Nakita mo naman siguro. Di ba, matagal nang nawala ang romansa sa atin. Nagsasama, na lang tayo dahil sa nakasanayan at dahil comfortable na tayo. Huwa na tayong mausap pa. Tapusin natin ito ng may dignidad. Ang mapakmataas na awa na mababakas sa kanyang mga salita ay nagpapahiwatik na ang 8 taon ng aking kabataan ay tila isang butil lamang ng alikabok sa kanyang hagdan patungo sa tagumpay. Isang alikabok na kailangan niyang pakpagan ng may dignidad. Naimagine ko pa ang ekspresyon ng mukha niya habang tinatype ang mga salitang iyon bahagyang nakakunot ang no. May dalang kaunting ginhawa na parabang sa wakas ay naitaboy na niya ang isang nakakabuwisit na insekto. Huminga ako ng malalim. Piniti ng bahagya ang screen. At sumagot ng isang salita. Okay, pagkatapos pindutin ang send. Nilagay ko ang telepono ko sa airplane mode. At tuluyan na itong binalewala. Humarap ako para buksan ang aking laptop. Mabilis at bihasang nag-type ng isang komplikadong serye ng mga password upang mag-login sa internal server ng Metro Manila Environmental Agency. Ako ang bumuwang ng back-end ng sistemang ito para sa kanya 3 taon na ang nakararaan. Ang lahat ng firewalls at encryption protocols ay gawa ng sarili kong mga kamay. Pumunta ako sa project database at hinanap ang core patent application para sa Urban Water Purification Initiative, ang mismong proyekto na magsisiguro ng kanyang promosyon bilang Deputy Director sa ilalim ng kolom ng first author. Nakapangalan pa rin ako. Kahit na isang hindi sinasabing lihim, sa aming 2 na ipapabago niya, iyon sa pangalan niya bago ang pinal na submission. Itinapat ko ang aking mouse sa revoke authorization button at pinindot ang confirm ng walang pag-aalinlangan. Naglabas ang pop-up dialog box ng isang malamig na abiso, binawi ang otorisasyon. Ang patent na ito ay babalik sa panimulang unassigned status nito pagkatapos gawin ito. Hinugot ko ang silver na external hard drive sa ibabaw ng desk ko. Naglalaman ito ng mga core data simulations, model constructions, at risk assessment reports na ginawa ko para sa bawat isang proyekto niya sa nakalipas na 5 taon.
Ito ang tunay na pinagmumulan nega profesional na husay na labis niyang ipinagmamalaki. Ito ang landas patungo sa itaas na nilatak ko para sa kanya sa pamamagitan ng hindi mabilang namgagabing walang tulog sa loop ng 8 taon. Isinaksak ko ang hard drive sa aking computer at pinili ang format. Ang progress bar ay mabagal ngunit tiyak na gumalaw patungong 100%. Katulad ngang dahang pagkamatay ngang puso ko. Kinabukasan ng umaga, nakatayo ako sa terminal ng Naya. Hila-hila ang isang simpleng maleta. Medyo nakakasilaw ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintanang salamin. Sinuot ko ang aking sunglasses at papunta na sana sa security checkpoint nang patayin ko ang airplane mode. Agad na binaha ang telepono ko ng hindi mabilang na missed calls at text messages. Baliw na kumikislap ang screen bit-bit ang isang pangalan. Carlos Hernando. Nag-swipe ako para sagutin ngunit hindi ako nagsalita. Mula sa kabilang linya ay umalingaw-ngaw ang kanyang nagpapanik. Galit na galit. Et tila takot na sigaw. Clara Domingo, nababalif ka na ba? Anong nangyari sa paten? Nasaan ang data sa hard drive? Saan mo inilipat ang lahat ng data ko? Bahagyang nangingini ang boses niya sa galit. Tuluyang nawala ng kalmado at may dignidad na tono na hinamit niya sa pagtetek sa aking kahapon. Tahimik akong nakinig. Isang napakanipis at malami na ngiti ang gumuhit sa gilid ng aking labi. Supervisor Hernando. Ito ang unang pagkakataon na tinawa ko siya ng may ganoong kalamik na formalidad. Sa akin ang mapatan data na iyon. Ngayon, binawi ko lang kung ano ang sa akin. Hindi mo pwedeng gawin ito. Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga sa akin ang proyektong yan? Clara. Sinisira mo ako. Sa wakas, may halong pagmamakaawa na sa kanyang boses. Ang sumisira sa iyo ay hindi ako. Patok kong sagot. Kundi ang sarili mo. Pagkasabi nun. Pinatay ko ang tawag. Bago pa makatawag muli si Carlos. Naglakad ako palapit sa isang basurahan at maayos na tinanggal ang SIM card mula sa telepono ko. Ang maliit na piraso ng plastik na iyon ay naglalaman ng lahat ng logs at text messages mula sa aking 8 taong kasama siya. Tiningnan ko ito kung paano tinitingnan ang isang test paper na puno ng maling sagot. Ibinuka ko ang aking madaliri. Ang SIM card ay gumuhit ng maliit na arko sa hangin at tahimik na nahulog sa dilim. Ang mapasahero patungong Baguio. Mangya ay pulamak na magtungo na sa boarding gate. Ang matamis na boses ng gate agent ay umalingaw sa intercom. Inayos ko ang hawakan ng aking maleta. Tumalikod ako at naglakad patungo sa boarding bridge na magdadala sa akin sa isang bagong mundo nang hindi lumilingon pabalik. Sa likod ko ay ang gulat at takot ni Carlos. Ang mapangarap sa yaman ni Lara. At ang aking kabataan na nanatiling tahimik sa loop ng 8 taon. Sa harap ko ay ang isang malawak na kalangitan na ganap na pag-ari ko lamang. Ang malakas na ugong ng makinang eroplano ay naiwan ang lungsod at ang nakaraan sa lupa. Ang bahagyang turbulence sa itaas ng alapaap ay tila isang nangingini na kamay. Hinihila ako pabalik sa malalim, na dagat ngam ga-alaala. Noon, 3rd year college ako at 4th year si Carlos. Nakita kami sa main research lab ng universidad. Siya ang upperclassman na nagmula sa mahirap na pamilya. Palaging nakasuot ng kupas na polo ngunit may mga bituin sa kanyang mga mata. Ako ang underclassman na na-fast track sa proyekto dahil nakapag-publish na ako na 2 research paper sa mga national academic journals. Ang aming romansa ay naksimula sa isang murang tasa ang tigain sa tuna kape. Para umabot sa deadline ng proyekto, nanatili kami sa lab ng 3 araw at 3 gabi. Sa madaling araw ng 4 araw. Munti na akong himatayin sa pagod sa ibabaw ng bundok ng data. Siya ang nag-abot sa akin ng mainit na kape. Gamit ang kanyang malalim at malumanay na boses para sabihin, Clara, uminom ka muna. Huwag mong pabayaan ang kalusugan mo. Mapait ang kape. Ngunit sa sandaling iyon, umapaw ang tamis sa puso ko nang majing kami.
Ang pangunahing temangang aming buhay ay ang pakikibaka upang mabuhay. Gusto niyang pumasok sa grad school sa universidad namin. Ngunit ang sitwasyong pinansyal na kanyang pamilya ay hindi papayag na mag-focus siya ng buo sa kanyang pag-aaral. Ang ina niya ay may malalang sakit at nakaratay sa kama. At ang buwanang bayarin sa ospital ay kasing bigat ng bundok. Kaya, inako ko ang lahat ng gastusin sa pamumuhay naming dalawa. Nagtrabaho ako bilang tutor. Kumuha ng freelance translation jobs. At ginamit ko ang buwan ng scholarship at part-time income ko para makapagupang maliit na apartment malapit sa paralan na may sirang ventilador. Kapag tag-ulan sa Maynila. Ang kwarto ay kasing lamig ng icebox at madalas ay tumutulo ang bubong. Binalot namin ang kaming sarili sa isang kumot. Pinapainit ang isa't isa sa isang maliit na kama. Palagi niyang kinukuha ang nanginginig kong makamay at paa at idinidikit ang ito sa kanyang dibdib. Ipinapatong ang kanyang babo sa tuktok ng aking ulo. Habang paulit-ulit na ginuguhit ang larawan ng aming kinabukasan. Clara, ikaw ang lucky star ko. Ang mainit niyang hininga ay humaplos sa buhok ko. Kapag nakuha ko na ang master's degree ko at nakahanap ng magandang trabaho, pangako, ililipat kita sa isang malaking bahay na may magandang aircon at hindi pinapasok lami o baha para hindi ka na muling matatakot tuwing tag-ulan. Noon, naniwala ako na basta't may pag-ibig. Makakaya naming lampasan ang anumang hirap. Nung senior year ko, inalok ako ng fully funded fellowship sa National Institute of Science and Technology, NIST sa Baguio. Ang pinaka-prestihiyosong research hub para sa aming kurso. Masaya kong binalita ito sa kanya. Ngunit nanahimik siya. Nung gabing iyon, niyakap niya ako. Ang kanyang boses ay may dalang kahinaan na hindi ko pa narinig kailanman. Clara, paano na ako kapag umalis ka? Lumala ang sakit ni Mama. Natatakot akong hindi ko kakayanin ng mag-isa. Pagtingin ko sa namumula niyang mata at pagiging walang kalaban-laban. Lumambot ang puso ko. Halos walang pag-aalinlangan. Pinunit ko ang acceptance letter na naglalaman. NG lahat NG pangarap ko sa akademya. Sinabi ko sa kanya na ayos lang. Na palagi naman akong makakapunta sa NIS balang araw. Pero sa ngayon, gusto ko lang manatili sa tabi niya. Niyakap niya ako. At pabulong na sinabing, pasensya na at mahal na mahal kita. Nang paulit-ulit sa aking tainga, sinabi niyang hinding-hindi niya ako bibiguin habang buhay. Nanatili ako. Nanatili ako sa tabi niya nung grad school. Hanggang grumaduate siya. At hanggang sa makapasok siya sa pinakamagandang Municipal Environmental Science Institute sa lungsod para mas maalagaan siya. Isinuko ko ang pagkakataong magtrabaho sa isang top-tier research lab at pinili kong magtrabaho sa parehong ahensya at gawin ang pinakabasic at entry-level na pananaliksik. Nauna siyang pumasok sa ahensya. Nahirapan siya ng husto. Ang makoneksyon sa politika sa lokal na pamahalaan ay komplikado. Bilang isang kabataang mula sa probinsya na walang backer, mayroon siyang theoretical na kaalaman ngunit laging nababangga sa pader. Bawat promotion report na isinusulat niya ay ni-reject ng upper management dahil hindi makatotohanan at kulang sa praktikal na suporta ang data. Kaya, ako ang naging ghostwriter sa likod ng kanyang tagumpay. Ginamit ko ang aking profesional na husay para i-revisa ang mga report niya. Bawin ang kanyang data models. At patago pa akong lumalabas tuwing weekend para mangolekta ang first-hand field data para sa mga proyekto niya. Sa likod ng bawat mahusay na numerical report at bawat makabagong proposal na pinupuri ng management, ay ang anino ko na nagpupuyat hanggang alas 3 o alas 4 ang madaling araw. Nang makuha niya ang una niyang malaking bonus sa proyekto, dinala niya ako sa isang mamahaling steakhouse. Hawa ang isang basong red wine.
Kuminang ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Clara, alam ko na. Ikaw ang lakas ko. Wala ako rito ngayon kung wala ka. Ginamit niya ang bonus na iyon para ibili akong isang maliit na platinum ring. Sabi niya, "Kapa napatunayan ko na ang sarili ko at managing director ako. Magpapakasal tayo. Kapa dumating ang panahong yon. Siguradong ibibili kita nga napakalaking diamantang singsing at gagawin kitang pinakamasayang misis." Hernando, hinaplos ko ang simpleng singsing na iyon. Nakangiti at tumatango. Nag-isip na ang finish line ng kaligayahan ay nasa kanto na lang. Nalulunod ako sa nakalalasing na potion na tinimpla niya para sa akin. Naniniwalang lahat ng sakripisyo ko ay naglalatag ng manggalaryo para sa aming magandang kinabukasan. Hindi ko inakalang hinihiram niya lang ang mga kamay ko para buuin ang hagdanan patungo sa tagumpay para sa kanyang sarili. At ang araw na matapos ang hagdanang iyon ay ang araw na sisipain niya ako pababa. Kailan nagsimulang lumabas ang totoong kulay niya? Marahil iyon ay nung nakuha niya ang kanyang mid-level promotion at managing project manager. Naging mas abala siya. Mas dumami ang kanyang networking event at palagi siyang umuwi ng gabing-gabi na. Noong una, nagpapaliwanag pa siya ng may apologetic na tono. Sinasabing para raw yung sa future namin. Pero unti-unti, ang mga paliwanag niya ay naging nainip na pagwawalang bahala. Minsan ay may bahagyang pandidiri pa. Sinimulan niyang punahin ang madamit ko. Minsan nang kailangan niya akong isama sa isang dinangang ahensya. Pakakita niya sa akin na nakasuot ng jeans at puting polo na palagi kong sinusuot sa lab. Agad na kumunot ang nunya. Clara, hindi ka ba pwedeng magdamit ng medyo mas pambabay? Tingnan mo ang anak ng director. Si Lara Soriano. Bawat labas niya. Napakaganda ngang bihis niya. Iyon ang unang pagkakataong narinig ko ang pangalan ni Lara mula sa bibig niya. Kumabo ng malakas ang puso ko. Tiningnan ko ang sarili ko. Buong taon akong nasa lab. Kaya napabayaan ko na talaga ang pananamit ko. Inisip kong simpleng komento lang iyon kaya ngumiti ako at sinabing, "Hindi ba ganito naman pumorma ang mga lab rats? Practicality muna." Nakbuntong hininga siya. Ang buntong hiningang iyon ay puno ngang pagkadismaya. Hindi mo naintindihan. Clara, sa lipunan ngayon, ang abilidad ay isang bagay. Pero ang imahe at koneksyon ay mas mahalaga. Kung ganyan ka palagi, paano kita isasama sa sirkulo ko? Sirkulo niya. Dati-rati. Ang sirkulo namin ay ang maliit na espasyo sa lab at ang mainit na desk lamp sa aming inupahang apartment. Pero ngayon, may bago na siyang sirkulo. Isang sirkulo kung saan tila hindi ako kabilang. Pumunta pa rin ako sa dinar na iyon. Sa buong tagal ng pagkain, kinumbensi niya ang buong kwarto. Nakikipag-toast at nakikipag-usap sa mga politiko at project representatives nang napakadali. Samantala, hindi ko maisinggit ang sarili ko sa usapan nila tungkol sa office politics at pagpapalitan ng pabor. Tahimik na lang akong yumuko at kumain. Paminsan-minsan, lalagyan ni Carlos ng pakain ang plato ko. Pero sa maikling sandaling maktama ang mga mata namin. Nagpapakita siyang hiya at pakailang. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko isa akong lumang jacket na isinuot niya sa maling okasyon. Mula noon, ang salitang tayo sa kanyang bibig ay unti-unting naging ako. Proyekto ko. Promosyon ko. Kinabukasan ko. Nahing isang functional na background prop na lang ako sa kanyang malaking plano. Kapag kailangan niya ng profesional kong kasanayan, tatawagin niya akong Clara ng may ngiti at ihahagis sa akin ang isang tambak ngang magulong data. Kapag umuwi siya galing sa networking na amoy alak at hindi pamilyar na pabango, kukunot lang ang nuniya sa pag-alala ko at sasabihin, "Hayaan mo na yan. Hindi mo naiintindihan."
Ang tutong pagising ko ay nangyari nung aming 6th anniversary. Naglive talaga ako sa trabaho at nagluto ng isang buong lamesa ng mga paborito niyang pagkain. Hinihintay siyang umuwi na may pusong-puno ang saya. Pero naghintay ako mula paglubok ng araw hanggang kalaliman ng gabi. Paulit-ulit kong ininit ang pagkain bago niya tuluyang inihabang ang kanyang pagod. Na mapapapasok ang pinto, bakit hindi ka pa natutulog? Hinubat niya ang kanyang coat. Walang gulat sa tono niya, kundi puro pakot lang. 6 na taon na tayo ngayon. Nakalimutan mo ba? Pinigilan ko ang pagkadismaya sa puso ko at dahan-dahang nagtanong. Natigilan siya. Isang kislap ng konsensya ang dumaan sa mukha niya. Na agad namang napalitan ng inis. Naku, ang isip ko, talaga. Masyado lang akong naging abala lately. May bagong proyektong ilulunsad. At araw-araw akong may meeting kasama si director. Itinuro ko ang hapa na punong pagkain. Pinilit na gumit. Ayos lang. Halika. Kuman na tayo. Iinitin ko na para sa iyo. Sa hapakainan. Inipon ko ang lahat ng lakas ng loob ko at itinanong ang bagay na matagal nang napapaikot-ikot sa puso ko. Carlos, magpakasal na tayo. Supervisor ka na ngayon. 6 na taon na tayong makasama. Uminto ang tinidor niya. Hindi niya ako tiningnan. Sa halip, tinitigan niya ang baso ng alak sa harap niya. Tahimik ng matagal na panahon. Ang maliit na apoy ng pag-asa sa puso ko ay unti-unting pinatay ng patay at malamig na hangin. Nang tuluyan siyang magsalita. Napakaliit na boses niya. Ngayon ang pinakakritikal na panahon para sa paglago ng karir ko. Magpopromote ang departamento ng bagong deputy director. At maraming nakasam sa pwesto. Kung magpapakasal tayo ngayon, maupapleno na kasal. At maga-honeymoon. Masyadong makakasagabal iyon. Maghintay ka lang. Maghintay ka pang 2 taon. Kapag nakuha ko na ang posisyong ito, ipinapangako ko na bibigyan kita ng pinakagarbong kasal. Okay? Maghintay ka pang 2 taon. Ang linyang ito, na narinig ko na ng hindi mabilang na beses, ay tila isang patalim na gawa sa basak na yelo na walang awang isinaksa sa puso ko ng gabing iyon. Tiningnan ko ang pamilyar ni Yang, muka't biglang nakaramdaman ni labis na pagiging estranggero niya. Bawat salitang sinabi niya ay lohikal na may katuturan. Pero alam ko sa sarili ko na ang lahat na iyon ay puro palusot. Kung talagang gusto kang pakasalan ng isang lalaki, ang bundok ng problema ay hindi magiging balakid. Kung ayaw niya, kahit isang butil ngang alikabo ay kayang maging harang na hindi niya kayang lakpasan. Nang gabing iyon, nanatili akong gising hanggang mag-umaga. Parang isang pelikulang nakplay sa utak ko ang aming 6 na taong pagsasama. Ang NIS Fellowship na binitawan ko para sa kanya. Bawat report na pinuyatan ko para i-edit para sa kanya. Ang magabayarin sa ospital at gastusin sa bahay na binayaran ko para sa kanya. Lahat ng sakripisyong ito na kusa kong ginawa ay nakmukhang isang nasayang na puhunan, sungkos, na tuluyang nakagapos sa akin duo kaku. Natakot akong mawala siya. Natakot akong mauwi sa wala ang 6 na taon ng paghihirap. Kaya paulit-ulit akong naparaya. Paulit-ulit akong umatras. Pero bigla kong naintindihan na ang nasayang na puhunan ay patuloy lang nahihila sa isang tao pailalim hanggang sa tuluyan siyang malunod. Kinabukasan, habang nasa trabaho siya, binuksan ko ang kanyang personal na laptop. Hindi ko ginawa iyon para tingnan kung may iba siyang kachat na babae. Hindi na iyon mahalaga. Tiningnan ko lang ang kanyang browser search history at nakita ang mga linyang ito. Lara Soriano. Anong brand enigabag ang gusto ni Lara Soriano? Pinakamagandang regalo para sa anak ng director. Top-rated French restaurants in BGC. Sa sandaling iyon, ang lahat ng swerte at pantasya ko ay nadurog at naging alikabok. Hindi ako umiyak. At hindi ako nakwala.
tahimik ko lang na isinara ang laptop. Naglakad papunta sa salamin. At tiningnan ang babaeng nakatingin pabalik sa akin, ang babaeng may mabibigat na pangingitim sa ilalim ngang mata dahil sa pagpupuyat para asikasuhin ang data niya at para itawid kami sa araw-araw. Kailan ba ang huling beses na nabuhay ako para sa sarili ko? Mula sa araw na iyon. Sinimulan ko ang sikreto kong plano. Hindi ako nakipag-away sa kanya. Sa panlabas, ako pa rin ang malambing at maunawaing girlfriend. Inasikaso ko ang data niya kapag kailangan niya at nag-iwan ako ang nakabukas na ilaw para sa kanya kapag ginagabi siya nga uwi. Pero sa likod niya, pinulot ko ang lahat ng bagay na itinapon ko maraming taon na ang nakalipas. Sinimulan kong pag-aralan ang mga pinakabagong advanced computing architectures. Gumigising ako ng alas 5 umaga araw-araw para makmaster ng magumplikadong algorithms. Muli akong nakipag-ugnayan kay Dr. Hernandez sa NIST sa Baguio at ipinaliwanag ang mga pinakabago kong research concepts mula sa nakalipas na 2 taon. Ibinuhos ko ang lahat ng ipon ko sa application materials at certifications sa loob ng 2 buong taon. Na parang isang sleeper agent. Tahimik akong naklatak na kalsada para sa aking paktakas. Pinanut kong unti-unting makalapit si Carlos sa posisyong deputy director sa tulong ko. Pinanut ko kung paano lumakas ang kayabangan at ambisyon sa kanyang mga mata. Pinanut ko siyang lumayo ng lumayo sa akin. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Isang sandali kung saan siya mismo ang puputol sa pinakahuling hiblang ugnayan sa pagitan namin. At ang anunsyo niya sa Instagram kahapon ang siyang naging starting gun na 2 taon kong hinihintay. Mas malamig ang hangin at hamog sa Baguio kaysa sa inaasahan ko. Ang malamig na ulan ay tila mga ligaw na kaluluwa. Pumapata ng walang tigil. Bumabalot sa makasaysayang siyudad. Sa unang 3 buwan ko sa NIS, ang buhay ko ay naging isang tuwid na linya sa pagitan ngang at an apartment ko. Ang bagong academic environment. Ang matinding pressure ng research schedule. At ang malaking internal trauma mula sa pilitang pagputol sa 8 taong relasyon. Ay nag-iba sa akin upang maging isang malamig na makina na tumatakbo sa isang nakatakdang programa. Tumpak akong kumikilos. Pero walang nararamdamang init. Ibininaon ko ang lahat nega emosyon ko sa kailaliman. Ginagamit ang labis-labis na pagtatrabaho upang mamanhit ang aking mentor. Si Dr. Hernandez ay isang istrikto at halos nakakasakal na demanding na siyentipiko. Mataas ang inaasahan niya sa akin. Inatas niya sa akin ang pinakakor at pinakamahirap na bahagi NG Buong Project Group, ang pagbuong NG Sang, ganap na bagong nanoscale water purification dynamic model. Ikinulong ko ang sarili ko sa data. Natutulo lang 4 na oras araw-araw. Inisip ko na basta't maktrabaho ako ng husto. Maiwan ko ng tuluyan ang nakaraan sa likuran ko, hanggang sa dumating ang kalaliman ng gabing iyon. Ang model na 3 buwan kong binubuo ay nag-crash sa pinal na simulation, dahil sa isang microscopic parameter error. Dahilan upang bumagsak ang buong database. Tinitigan ko ang computer screen na puno ng pulang error codes. Sa sandaling iyon, ang takot, fight, at pagod na matagal ko nang pinipigilan ay bumaha sa akin na parang isang sirang dam. Nagsimulang manghinik ang makakamay ko ng walang kontrol. Lumabo ang paningin ko, pakiramdam ko ay may bumara na bula sa lalamunan ko. Pinipigilan akong makagawa ngang kahit anong tunok. Kung kailan inakala kong lalamunin na ako ngang walang katapusang dilim na ito. Bumukas siyang pintong lab. Isang matangkat na figura ang pumasok. Bitbit ang lamig ng hangin mula sa labas. Nakasuot siya ng matingkat na dilaw na windbreaker. Mukhang isang boltahe ng enerhiya sa ilalim ng malamig na ilaw ng lab. Hey! Doctor. Domingo. Elo sa alas 3 na madaling araw. Balak mo bang ma-champing dito sa lab? Ang bagong dating ay si Julio Perez.
126. Anyos na venture capitalist mula sa Makati. Siya ang pangunahing investor para sa proyekto namin. Kumakatawan sa isang top-tier environmental tech VC firm. Mayroon siyang malalim. At mapangakit na mga mata. Matalim na panga. At bahagyang kulot na kayumangging buho. Kapag ngumingiti siya, makikita mo ang bahagyang pakasungking ng kanyang mangipin. Kaya nagmumukha siyang isang masiglang golden retriever. Wala siyang obligasyon na pumunta sa lab araw-araw. Pero mayroon siyang halos nakakabaliw na interes sa paksain ni aming pananaliksik. Palaging pumupunta halos araw-araw para makipag-discuss sa amin hanggang 10 oras ng gabi. Mabilis kong pinunasan ang walang kontrol na luha na tumutulo sa gilid nga aking mga mata. Humarap na may boses na pause dahil sa tensyon. Mr. Perez. Ako. Tinitingnan ko lang ang final data. Naglakat palapit sa akin si Julio. Ang kanyang tingin ay nahulog sa aking computer screen na nakpapakita ngang na-crash na code. Hindi na siya nagtanong pa ang detalye. Ni hindi rin siya nakpakita ng mapamataas na postura para pangaralan ako sa kung ano ang dapat kong ginawa. Tahimik lang siyang nanot ng sandali. Bago tumalikod at naglakat palabas, inakala kong report niya ang kapalpakan ko kay Dr. Hernandez. Lumubog ang puso ko hanggang sa kailaliman. Pero makalipas ang ilang minuto, bumalik siya. May dala siyang 2 umusok na tasang cape at isang paper bag. Ipinatong niya ang isang kape sa harap ko. Kumuhang mainit na ensaymada mula sa bag at ipinilit. Itong ilagay sa makamay ko nang hindi tumatanggap ngang hindi bilang sagot. Kumain ka muna. Hinila niya ang isang silya at umupo sa tabi ko. Ang kanyang boses ay mainit ngunit pilit. Dr. Domingo. Kapag nag-overheat ang mga makina, kailangan nilang i-reboot. Kahit ang mga henyo ay nangangailangan ng pahinga. Natihilan ako. Hawa ang mainit na ensaymada. Tiningnan ko ang kanyang nga mata. Namukhang labis na toto sa ilalim ng ilaw. Ang matigas na yelong nakapalibot sa puso ko ay tila nakaroon na pakaliit na bita. Nasira ko ang model. Mahinang sabi ko. Ang boses ko ay may dalang pangingini na hindi ko man lang napansin. 3 buwang paghihirap. Nawala lahat. Edi kumuha ka ulit ng 3 buwan para buuin ito pabalik. Kalmado ang tono ni Julio. Na parang nagsasalita tungkol sa pinakasimpleng bagay sa mundo. Hindi ba ito naman ang research, ang paghahanap ngang nag-isang tamang daan patungo sa tagumpay sa gitna ngang hindi mabilang nakapalpakan? Napakahusay mo. Siguradong magagawa mo yan. Bakit mo naisip na mahusay ako? Inangat ko ang ulo ko. Mapula ang mga mata habang tinatanong siya. Sa nakalipas na 3 buwan, puro pagdududa at pagkwestiyon lang ang narinig ko. Siya ang unang taong nagsabi sa akin na mahusay ako ng may ganap na katiyakan, dahil noong una kang dumating. 1 linggo lang inabot bago mo na master ang internal database language natin. Dahil sa hypothesis na ibinanggit mo sa symposium noong nakaraan tungkol sa ion absorption boundaries, na kahit si Dr. Hernandez ay hindi mapigilang purihin, pumunit si Julio ngang mali na piraso ngang kanyang ensaymada at mabagal itong kinain. At dahil din sa intuisyon ko bilang investor, nag-invest ako sa mga proyekto. Pero mas nag-invest ako sa tao. Clara Domingo. Ikaw ang pinakamagaling at pinakamatatah na researcher na nakilala ko. Ang kanyang masalita ay tila isang agos ng mainit na tubig na mabilis na nanalantay sa buong katawan ko. Sa malamig na gabing iyon sa Baguio, ang lalaking ito na parang sumisikat na araw ay gumamit ng 1 tasa ng kape, 1 ensaymada, at ilang simple ngunit makapangyarihang salita upang hilahin ako pabalik mula sa bingit ning pagkasira ng gabing iyon. Hindi siya umalis. Umupo siya sa tabi ko. Sinamahan ako habang sinusuri namin ang na-crash na data simula sa pinakailalim na layer. Hindi siya nanggialam sa nakaraan ko.
Hindi rin niya ako pinakain ng empty toxic positivity. Tahimik lang siyang nanatili sa tabi ko. Nag-abot ng mga dokumento kapag kailangan ko. O nag-aalok ng mga ideyang lubos na kapakipakinabang. Pagdating ang bukang liwewe, nahanap na namin sa wakas ang fatal parameter error. Kahit malayo pa ang lalakbayin para mabuo muli ang model, ang kabad gulat sa puso ko ay tuluyan nang naglaho. Tiningnan ko ang unang sina ng araw sa Baguio, sa labas ng bintana. Pagkatapos, lumingon ako kay Julio. Na nakatulog, na habang nakasupsop sa desk. At bumulong. Salamat. Marahil ay hindi niya narinig ito. Pero mula sa sandaling iyon, alam kong ang nanigas kong buhay ay may posibilidad na ring matunaw at muling uminit. Ang paglagpas sa mga teknikal na hadlang ay naging mas mahaba at mas masakit na proseso kaysa sa inaasahan ko. Sa sumunod na 6 na buwan, namuhay ako na parang ermitanyo. Ibinuhos ang buong sarili ko sa pananaliksik. Ang model ay 3 beses binuhay at 3 beses ding binuwak. Sa bawat pagkakataong isang hakbang na lang ako bago magtagumpay. Isang bagong hindi inaasahang problema ang lilitaw. Biglang binabalik sa zero ang lahat ng paghihirap ko. Ang pakiramdam ngang pakatalo ay lumago na parang maligaw na baging sa puso ko, lalo na sa mga malulungkot na gabi. Ang mga salitang sinasabi sa akin ni Carlos noon ay minumulto ako na parang bangungot. Clara. Bukod sa pagsusulat ng ilang report at pag-compute ng data, ano pa bang kaya mong gawin sa ganyang ugali mo? Lalamunin ka ng buhay sa labas. Sa totoong mundo, sa loob ng 8 taon. Tahimik niyang sinira ang tiwala ko sa sarili. Ginawa akong sanay na tingnan ang aking sarili bilang isang supporting character na kailangang umasa sa kanya. Ngayon, habang nakatayo akong maisa sa isang top tier na international academic stage na humaharap sa matunay na pagsubok, ang malalim na nakatanim na pagdududa sa sarili ay nagsimulang kumagat pabalik. Napansin agad ni Julio ang mental block ko. Isang hapon. Habang inis na inis kong nilukot ang scratch paper ko pagkatapos ang isa na namang data mismatch. Pilit niyang isinara ang laptop ko. Tara, may pupuntahan tayo. Hinawakan niya ang pulso ko nang may puwersang hindi nagiwan ng espasyo para sa pagtanggi. Kinaladkad niya ako palabas, enehelab. Isinakay sa kanyang magarang convertible sports car. At nagmaneo palayo sa Baguio. Kalaunan. Huminto kami sa isang maliit na airstrip sa Zambales. Anong ginagawa mo rito? Tiningnan ko ang mga makukulay na parasyute para sa skydiving sa di kalayuan. Isang pakiramdam ngang takot ang umayat sa dibdib ko. Ililipat kita. Kinindatan ako ni Julio. Ang ngiti niya ay kasing liwanag ng araw. Kalahating oras ang lumipas. Nakasuot na makapal na jumpsuit. Takot na takot akong nakatayo sa pinto ng eroplano. Libu talampakan sa itaas ng himpapawid. Sa ibaba ko ay ang mga nag-aalon-along bundok at dagat ng ulap. Humahagulgol ang hangin sa mga tainga ko. Sinusuring instruktor ko ang gyar sa likod ko. At si Julio ay nasa tapat ko mismo. Handa na ring tumalon. Takot ka? Sigaw niya sa radyo para mangibabaw sa ingay ng hangin. Mamatay-matay ako sa takot. Pakiramdam ko naging jelly ang magabinti ko. Clara. Tingnan mo ako. Ang boses ni Julio ay tumago sa hangin ng may ganap na lino. Ngayon, para kang nakatayo sa pinto ng eroplanong ito. Takot mahulog. Takot mabigo. Takot na hindi mo kaya ng mag-isa. Pero may nakalimutan ka. Marunong ka na kung paano lumipat. Kasabay nun. Nag-thumbs up siya sa akin at tumalon ng patalikod. Agad na naglaho mula sa aking paningin. Sa sandaling iyon. Tila may tumama sa akin. Tama siya. Marunong na akong lumipat. Bago ko makilala si Carlos Hernando. Ako ay isang babaeng malayang lumilipat sa akademya. May kumpiyansa. Buo ang desisyon. At walang takot.
Si Carlos ang gumamit ng 8 taon para dahan-dahang baliin ang mga pakpak ko upang makalimutan ko ang aking likas na kakayahang lumipat. Ready? Umalinggonggo ang boses ng instructor sa likod ko. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ang napakagandang tanawin sa ibaba. Ipinikit ko ang aking mga mata at humakbang paharap sa sandali ng weightlessness. Sabay akong binalot ng matinding takot at saya. Nakpaikot-ikot ako sa hangin. Ang aking mga tili. Ang tunok ng hangin. At ang tibok ng puso ko ay naghalo-halo. Nang sa wakas ay naging stable na ako at naibuka ko ang aking mga braso. Pakiramdam ko ako ay isang ibong nakawala sa lahat ng kadena. Lumipat si Julio palapit sa akin. Sumasabay sa paglipat ko sa itaas ng mga ulap. Itinuro niya ang mabundok sa ibaba at sumigaw ng malakas sa radyo. Clara, tandaan mo ang pakiramdam na ito. Huwag mong gamitin ang kayabangan ng iba para parusahan ang sarili mong talento. Ang mataong naktatayo ng maimperyo ay laging may lakas ng loop na magsimula muli. Laging may lakas ng loop na magsimula muli. Sigaw ko kasabay niya. Isinisiga ang lahat ng pait at hinanakit na nakabaon sa aking puso. Ang maluha ko ay sumama sa hangin at agat na naglaho sa kalangitan. Pakabalik mula sa drop zone. Tila ba tuluyang nabuksan ang lahat ng mga baradong daanan sa utak ko. Hindi na ako nakafocus sa mga nakarang kabihwan o natakot sa mga hindi pa alam na pagsubok. Sinimulan kong suriin ang aking model mula sa isang ganap na bago at mas malawa na pananaw. Halo's naging full-time sounding board ko si Julio. Ginamit niya ang kanyang malawak na network bilang investor para humanap nga pinakabagong industry data para sa akin. Nakpatakbo siyang masimulation kasama ko ng paulit-ulit. At sa tuwing abot ako sa dead end, ginamit niya ang kanyang napakamalikain na business mindset para bigyan ako ng mga bagong anggulo para malutas ang problema. Tahimik na nagiba ang aming relasyon sa mga panahong ito na magkasama kaming lumalaban. Naghahati kami sa isang pizza salap kapag madaling araw na. Nagmo-morning jog kami sa paligid ng Camp John Hay. Tuwing weekend, isinasama niya ako sa maingay na rock concerts. At noong karawan ko, medyo langganin niyang tinuktok para sa akin ang Moonlight Sonata ni Beethoven sa piano. Siya ay tila isang naglalagablap na bituin. Ginagamit ang kanyang walang pasubaling pagkahili at liwanag nga araw para dahan-dahang tunawin ang matagal ng nanigas kong puso. Hindi siya nagtanong kailanman tungkol sa nakaraan ko, kundi ginamit niya ang kanyang mga aksyon para hilumin ang lahat ng sugat ko. Sa wakas, sa isang gabi kung saan malamig ang simoy ng hangin at umulan. Pagkatapos ng isang buong taon ng paulit-ulit na testing at revisions, ang aking nanoscale water purification dynamic model ay tumagbong perpekto sa pinal na simulation. Nang lumabas ang berdeng text na nagsasabing sukses sa screen. Tuwang-tuwa akong napatalon at ipinulupot ang aking mga braso kay Julio. Nagawa ko. Julio, nagawa ko. Mahigpit niya rin akong niyakap. Ipinatong ang kanyang baba sa tuktok ng aking ulo. Ang kanyang boses ay punong ngiti. Alam kong magagawa mo. Inangat ko ang aking ulo mula sa kanyang yakap at naktama ang aming mamata. Na nagininingning na parang gimagabituing. Sa sandaling iyon, ang lahat ng salita ay tila hindi na kailangan. Tumiyat ako at dahan-dahang idinampi ang aking malabi sa kanya. Sa labas ng bintana, bumubuhos ang malamig na ulan. Sa loob, mainit at kasing aliwalas ng tagsibol. Alam ko na pagkatapos ng 8 taong pananahimik, sa wakas ay sinalubong ng mundo ko ang naglalagablab na bituin na talagang nakalaan para dito. Ang panahon ang pinakamagandang katalista at ang pinakamatulis na kutsilyong panukit. Ang sumunod na 3 taon ang naging panahon ng pinakamabilis na paglago sa aking buhay. Sa walang pasubaling suporta ni Julio at sa dedikadong pagtuturo ni Dr. Hernandez, ang aking nanoscale water purification model ay hindi lamang nakamit ang malalaking theoretical breakthroughs,
kundi itinulak NG firm ni Julio. Ay matagumpay ding naging komersyal. Ginamit ito para sa mga cleanup project sa ilang mga pinakamaruruming ilog sa Metro Manila at nakamit ang nakakagulat na pagiging epektibo. Na nagpahanga sa international environmental tech industry, tumaksa ang mga parangal at rekognisyon. Mula sa pagiging hindi kilalang researcher, naging isang labis na inaabangan at sumisikat na bituin ako sa environmental technology. Ang relasyon ko kay Julio ay mas lumalim sa loob ng 3 taong itong aming makasamang paglalakbay. Siya ang pinakakasundo kong partner sa aking career at ang pinakamainit na kanlungan sa aking buhay. Sama-sama naming ipinagdiwang ang bawat tagumpay at pinasan namin ng makasama ang bawat pressure. Naintindihan niya ang lahat ng katigasan ng ulo ko at dinamdam niya ang lahat ng pagod ko. 3 taon pagkatapos, nakatayo ako sa entablado ng Global Climate Summit sa Peak sa Manila para sa kanilang awards gala. Nakasuot ng simple ngunit eleganteng puting gown. Tinanggap ko ang Global Young Innovator Award, ang pinakamataas na parangal sa aming industriya mula sa isang Nobel laureate. Sa ilalim ng spotlight, ginamit ko ang walang kapintasang pagsasalita sa Ingles upang ipaliwanag ang aking scientific philosophy sa mundo. Tumingin ako sa ibaba sa mga manonood kay Julio na nakaupo sa front row. Nakangiti ang kanyang mata. Ang kanyang tingin ay kasing banayad ng isang lawas sa taksibol. Alam kong kalahating kredito para sa tropeong ito ay pag-ari niya, pagkatapos ng seremonya. Naglakad si Julio papasok sa backstage green room at isinara ang pinto sa likod niya. Congratulations, Mi Queen. Naglakad siya palapit sa akin. May gumagalaw na liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata. Congratulations din sa'yo, ang aking chief investor. Siguradong ang laki na kinita mo rito. Pabiro at nakangiti kong sabi, umiling siya. Ang kanyang ekspresyon ay naging mas seryoso kaysa sa lahat nega nakita ko sa kanya. Kumuha siyang isang velvet box mula sa bulsangang kanyang suite at lumuhod sa isang tuhod sa harapan ko. Agad na tumigil ang aking paghinga. Binuksan niya ang kahon. Sa loob nito ay may isang singsing. Pero napakauniko ng disenyo nito. Wala itong diamante. Ang pangunahing bato nito ay isang walang kapintasang translucent na kristal na kumikinang ng malalim na asul na liwanag. Clara. Tumingala sa akin si Julio. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Ito ang unang piraso ng lab-grown core crystal na sama-sama nating binuo. Kaya nitong linisin ang pinakamaruruming pinakmumula ng tubig sa mundo. Naisip ko na ito ang perpektong saksi sa ating dalisay na pag-ibig. Papakasal ka ba sa akin? Hayaan mo akong maging partner mo at tagapagtanggol sa natitirang bahagi ng buhay ko. Agad na tumulo ang aking maluha. Matindi ang pagtango ko at inabot ko ang aking kamay. Dahan-dahang isinuot niya ang one-of-a-kind na singsing sa aking ring finger. Ang malamig na kristal ay dumampi sa aking balat. Pero pakiramdam ko ito ay kuryenteng, agarang nagpainit sa buong puso ko. Tumayo siya. Hinila ako ng mahigpit sa kanyang mayakap. At hinalikan ako ng malalim. Samantala, sa isang banda ng Metro Manila, wasak na wasak ang buhay ni Carlos Hernando. Mula nang umalis ako, nawalan na ang kanyang core technical cheat code. Ang bagong ecological water treatment project ng lungsod na pinagtuunan niya ng pag-asa ay paulit-ulit na pinatigil ng City Council dahil sa malalaking butas at malalang pamimeke sa data. Nalulunod siya sa problema, pinapagalitan siya ng management sa trabaho o tinutuya at hinihiya siya ng kanyang asawang si Lara sa bahay. Ang pagiging spoiled brat at mainitin ang ulo ni Lara ay tuluyang lumabas sa gitnang realidad ng buhay mag-asawa. Minamalit niya ang kawalan ng background ni Carlos at hindi niya matis ang pagtihil na paklako ng karir nito. Kahit na ginamit ng tatay niya ang kapangyarihan nito upang ayusin ang ilang problema niya. Ang mapamataas na awang iyon ay parang mga karayom na malalim na tumutusok sa kung ano mang kaawa-awang pride na natitira kay Carlos.
Naksimula siyang makpakalasing. Kapag malalim na ang gabi, paulit-ulit niyang iniscroll ang malumang Instagram post ko. Tinitingnan niya ang mabakas ng aming pinaksamang paghihirap sa mga pag-asa para sa kinabukasan na isinulat ko nun. Ang pagsisisi at pait ay nginatnak ang puso niya na parang mga makamanda na ahas. Hindi lang isang beses niyang naisip kung magiging iba ba ang lahat kung hindi niya ipinadala ang walang pusong text na iyon. Kung ang taong pinakasalan niya ay ako, nagsimula pa siyang mabalisa sa pagtatanong sa mga mutual friends namin tungkol sa akin. Pero ang mataw ay sinasabing hindi nila alam o kaya naman ay tuluyan nilang hindi pinapansin ang mamensahe niya. Parang tuluyan na akong nabura sa mundo. Wala siyang makitang kahit anong bakas ko. Nakpatuloy na lamang siya sa pagganap sa papel bilang mababang uri na manugang ng director sa gitna ng walang katapusang pagsisisi at pagkabigo. Nakpapantas siya na balang araw ay mapapatunayan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Ang hindi niya alam ay isang bagyo na tuluyang dudurok sa lahat ng kanyang pantasya ang kasalukuyang rumaraga sa papunta sa kanya. At ang taong nagpasimula ng bagyong ito ay ang mismong walang kwentang nerd na personal niyang. Itinaboy 3 taon na ang nakalipas upang isalba ang bumabagsak na susing proyekto at makuha ang mahalagang ecological funding sa paparating na national budget. Ang lungsod ng Maynila sa wakas ay gumawa ng mahirap na desisyon na gumastos ng malaking halaga para dalhin ang isang top-tier environmental tech consulting group mula sa NIST para sa technical guidance at project restructuring. Bilang kasalukuyang head ng proyekto, si Carlos ang natural na naging pangunahing liaison para sa paksalubong na ito. Ito ang huling pagkakataon niya para mabawi ang lahat. Ibinuhos niya ang lahat ng enerhiya niya rito. Umaasang magiging maganda ang performance niya sa harap ng mga elite na siyentipikong ito at may salba ang kanyang trabaho sa araw ng pagdating ng consulting group. Sadyang isinuot niya ang pinakamamahalin niyang suite. Perpektong nakasuklay ang kanyang buhok. Nadala siya nga isang grupo ng matauhan ng isang oras na mas maaga upang gumalang at maghintay sa exit ng terminal sa Naya. Hawak niya ang isang nakaprint na welcome sign sa kanyang makamay. Nakapaskil sa kanyang mukha ang isang mababa at masiglang ngiti na hindi mabilang na beses niyang pinraktis. Pagsapit ng 3:00 na hapon. Bumukas ang mga automatikong pinto nege terminal. Isang grupo nga magkaprofesyonal na may istrikto at makapangyarihang aura ang naglakat palabas. Pinapalibutan ang 2 taong naglalakat sa gitna. Ang mga mata ni Carlos ay agad na nakapako sa babay. Nakasuot siyang isang perpektong tabas na off-white na suit. Ang hanggang balikat niyang buhok ay may malalambot na alon. At ang kanyang muha ay may pino at eleganteng makeup. Habang naglalakat siya, matatas siyang nakikipag-usap nang mabilis gamit ang napaka-advanced na algorithmic terminology sa senior na siyentipikong si Dr. Hernandez sa kanyang tabi. Mukha siyang kumpiyansa. Ang mga hakbang niya ay hindi nagmamadali. Napapalabas ng labis na makapangyarihang aura na imposibleng hindi mapansin. Agad na uminto ang paghinga ni Carlos. Kilalang-kilala niya ang mukhang iyon. Sobrang kilala niya. Lumabas na ito sa mga panaginip niya ng hindi mabilang na beses. Maliban na lang na ang babae sa panaginip niya ay laging nakasuot ng simpleng lab coat. Walang makeup. At may bahid ng pago sa mamata. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay tila muling isinilang. Napakasilaw ang kanyang liwanag kaya hindi siya makatingin ng direkta rito. Bumagsak sa sahig ang welcome sign sa kanyang mga kamay. Nablangko ang isip niya. Clara. Hindi na mamalayang naibulong niya. Akmang hahakbang na sana siya nang may pananabik at isisigaw ang mga salitang milyon-milyong beses na. Niyang pinraktis Clara. Sa wakas bumalik ka na nang makita niya ang isang matangkat. Gwapo. At mayamang binata na natural na humakbang mula sa likod ni Clara at inilagay ang isang braso sa bewang nito. Ang lalaking iyon ay si Julio Perez. Nakasuot ng low-key pero marangyang Italian suit.
Mayroon siyang nakaka-relax na ngiti sa kanyang mukha. Hawa si Clara ng malapit na napapahiwati ng matinding pagiging protektibo. Pakiramdam ni Carlos ay naipako ang mga paa niya sa sahig. Hindi siya makagalaw, kahit isang pulgada. Ang kanyang paningin ay tila magnetong hinihila. Patay na nakatitik sa ring finger ng kaliwang kamay ni Clara. Doon. Isang asul na kristal na singsing na may kakaibang disenyo ang nagre-reflect ng nakakasilaw at malamig na ilaw sa ilalim ng maliwanag na mga ilaw ng airport terminal. Ang ilaw na iyon ay parang isang matalim na scalpel na agad na hiniwa ang kanyang dibdib. Inilalantat ang lahat ng kanyang pantasya at delusyon sa hangin. Walang mapagtataguan. Engaged. Paano siyang naging engaged? Hindi ba dapat naghihirap siya doon? Hinihintay na iligtas niya. Paano niya nakalimutan ang 8 taong relasyon nila ng ganon kabilis? Hindi mabilang na magugulo at katawa-tawang kaisipan ang marahas na bumangga sa utak ni Carlos? Tuluyang nakpayelo sa kanya. Hindi napansin ng mga city official ang kanyang pagkadurog. Mamadali na silang lumapit bit-bit ang malalaking ngiti. Dr. Hernandez. Dr. Domingo. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Salamat sa inyong biyahe. Tumigil ako sa paglalakad. Nakipakamay sa mga city official ng may pagalang. At nagsalita sa isang opisyal. At detached na tono. Wala po iyon. Ito ang aming trabaho. Mula simula hanggang wakas. Hindi man lang dumapo ang paningin ko kay Carlos kahit isang segundo. Nakatayo lang siya ron. Wala pang 10 talampakan ang layo. Pero sa akin, para na lang siyang walang kwentang background scenery. Napansin ni Julio ang nakakapasong. At nakseselos na titik. Bahagya niyang hinipitan ang hawa sa aking bawang. Ibinaba ang kanyang ulo. At bumulong sa aking tainga gamit ang boses na kaming dalawa lang ang nakakarinig. Mukhang sakto talaga ang uwi natin. Ang mukhang isang tao rito. Grabe ang reaksyon. Halos hindi mahalatang umangat ang gilid ng labi ko. Oh, Carlos Hernando. Simula pa lang ito. Lahat ng pangmamalit at kayabangan na ipinilit mo sa akin. Simula ngayong araw. Ipapatikim ko iyon sa iyo ng 10 beses na mas matindi, kinabukasan ng umaga. Idinaos ng lungsod ang unang technical seminar partikular para sa project restructuring. Puno ang boardroom ng mga city administrator, project members, at NG Aiming Consulting Group mula sa NEST. Bilang project lead. Natural na si Carlos ang unang umaya sa entablado para iulat ang pawis at dugong, inilaan nila sa progress sa nakalipas na 3 taon. Kasama ang revised proposal, halatang wala siyang tulok. May mabibigat at may team na aibak siya. At bahagyang maputla ang kanyang mukha. Pinuwersa niyang panatilihing kising ang sarili. Binuksan ang kanyang PowerPoint. At naksimulang gamitin ang mga nakasanayan niyang mabulaklak. Ang gunit, walang lamang bureaucratic buzzwords para ipinta ang isang malaking blueprint para sa mga executive na nasa kwarto. Tahimik akong nakaupo sa upuan ng lead evaluator. Hawa ang isang ballpen. Bukas sa harap ko ang kanyang project report. Hindi ko siya inabala. Sa tuwing, umaabot siya sa isang critical na data node. Ginagamit ko lang ang aking pulang ballpen para kaswal na bilugan ito sa report. Kalahating oras sa presentation. Tuyo na ang bibig ni Carlos. At may maliliit na butil ngang pawis na namo sa kanyang no. Pagkatapos niya. Nakasanayan na niyang tumingin sa mga city official. Naghihintay ngang pakpalakpa bilang paksang-ayon. Gayon paman. Ang boardroom ay nabalot ng isang nakakatakot na katahimikan. Nakapokus ang mamatang lahat sa akin. Ibinaba ko ang aking ballpen. Inangat ang aking ulo. At kalmadong tumingin kay Carlos na nakatayo sa entablado. Supervisor Hernando. Salamat sa iyong presentation. Ang boses ko. Pinalakas niya mikropono.
ay malinaw na umalingaw sa bawat sulok ng silid. Maganda ang pagkakadesenyo ng PowerPoint mo. At napaka-compelling ng iyong pitch. Pero kailangan kong itanong yung 98. 5% turbidity purification rate o antas ng palilinis ng tubig na binanggit mo sa page 17. Sa haling experimental model nakabase ang data na ito? Natihilan si Carlos. Halatang hindi inaasahang magtatanong ako ng ganun kay spesipiko. Nautal siya. Nakabase ito sa dynamic equilibrium model na bago lang nabinuo ng project team namin. Ganun ba? Bahagyang ngumiti ako at pinindot ang projection button sa aking laptop. Agad na lumitaw ang isang malaki at komplikadong serye ng data flow comparison sa giant screen sa likuran ko. Ang set sa kaliwa ay isang early-stage theoretical model na binuo ko 3 taon na ang nakararaan. Noong panahong iyon, dahil sa kakulangan ng core algorithmic support, ang theoretical purification ceiling nito ay 85% lamang. At ang set sa kanan ay ang data flow mula sa report mo. Supervisor Hernando, maari mo bang ipaliwanag kung bakit ang bago mong model ay mayroong higit sa 90% core algorithmic overlap sa aking ibinasurang model 3 taon na ang nakalipas? Bukod pa rito, paano mo eksaktong nakuha ang mahiwagang dakda na 13? 5% na kahusayan gamit ang isang framework na napatunayan ko ng may fatal flaws. Paubawksak ng gasalita ko. Sumabo ang bulungan sa kwarto. Ang mga mukha ng mga city official ay agad na namutla at nagmukhang kulay abo. Ang ibang project members ay napayuko. Hindi magawang tumingin kay Carlos. Nakatayo lang si Carlos sa entablado. Tuluyang nawalan ng kulay ang kanyang mukha hanggang sa maging kasing puti na itong buto. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Pero hindi siya makalabas ng kahit isang salita. Hindi niya inaakalang hindi ko lang naalala ang bawat pirasong data sa report niya. Kundi malinaw ko ring nakikita ang bawat bakas ng kanyang pakopya sa malumang gawa ko. Hindi ko siya binigyan ng sandali para huminga. Nagpatuloy ako. Lumipat sa isang mabilis na paggamit ng highly advanced algorithmic jargon para ipaliwanag kay Dr. Hernandez ang 12-12 ng iba pang pagkakataon ng pamemeke ng data at logical loophole sa report. Mapilis akong nagsalita. Binabaril isa-isa ang mga specialized tech terms. Nakatayo roon si Carlos na parang isang preso na humaharap sa pampublikong parusa. Pinapakinggan ang high-level data science language na dating gustong-gusto niyang matutunan. Ngunit ngayon ay tuno dayuhan sa kanya. Ang malamig na pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo ng malalaking butil. Sa wakas, lumipat ulit ako sa plain English para ibigay ang closing summary. Manggaginang at ginu base sa report na ito. Ang konklusyon ko ay ang kasalukuyang project proposal ay hindi lang ganap na unfeasible, kundi naglalaman din ito ng malalang data fabrication at academic fraud. Kung ipagpapatuloy natin ang proposal na ito, hindi lang ito magdudulot ng malawakang pagsasayang ng pondo ng gobyerno, kundi malamang ay magdi-trigger pa ito ng isang catastrophic ecological disaster. Ang aiming firm ay nagre-rekomendang agad na tapusin ang kasalukuyang proposal. Buwagin ang kasalukuyang team. At magsimula mula sa zero. Ang masalita ko ay parang isang mabigat na maso na marahas na bumasa sa puso ni Carlos. Nakatayo siya roon. Ang pawis ay bumabasa sa kanyang mamahaling polo. Ang kanyang mukha ay kasing putlang papel. Nakatingin siya sa ibaba sa akin kalmado. Matatag. At nakakasilaw na nagniningning. At sa wakas ay napaktanto ng may masakit na kalinawan na ang Lucky Star na itinapon niya 3 taon na ang nakararaan ay hindi isang disposable accessory. Siya ang nag-isang utak na inasahan niya para mabuhay. At ngayon, ang gutak na iyon ay bumalik upang maningil. Natapos ang seminar sa isang sakuna. Si Carlos ay pampublikong pinagalitan at minuraning mga city official on the spot. Biniyan na formal na reprimand.
at agad na sinuspinde mula sa posisyon bilang project manager. Inimpake niya ang kanyang magamit na parang talo ng manok. Hindi magawang makipagtitigan kaninuman habang unti-unting nababakante ang boardroom. Nag-usap kami ni Dr. Hernandez tungkol sa masusunod na hakbang. Nang biglang sumulpot si Carlos sa harapan ko na parang multo. Namumula ang mga mata niya. Nakatitis siya ng patay sa akin. Ang boses niya ay nanginginig sa pinipigilang galit. Clara Domingo. Kailangan mo ba talagang maging ganito kawalang awa? Isinara ko ang laptop ko. Tumingala. At kalmadong sinalubong ang kanyang paningin. Nagpapahayag lamang ako ng katotohanan at ginagampanan ang tungkulin ko bilang technical consultant. Kung sa tingin mo walang awa ito, ang dapat mong pagnilayan ay ang proposal mo. Hindi ang attitude ko. Tigilan mo na yung pagpapanggap mo, agitado siyang humabang paharap. Pero agad at banayad siyang inarangan ni Julio. Napumwesto isang talampakan mula sa kanya. Sasabihin mong hindi mo ito ginawa ng sadya? Bumalik ka nang may suot na singsing ng ibang lalaki? Durugin ako sa isang meeting. Para lang hiyain ako. Para lang makapagiganti dahil hiniwalayan kita. Tinitigan ko ang mukha niyang nakangiwi sa selos at pait. At bigla ko itong nakitang nakakatawa. Hanggang ngayon, akala niya pa rin umiikot sa kanya ang mundo. Supervisor Hernando. Tumayo ako. Tumitingin sa ibaba sa kanya na may bahit ng awa sa boses ko. Hindi mo ba nasosobrahan ang pagpapahalaga sa sarili mo? Paghihiganti? Sa tingin mo ba? Ang taong kaharap ko ngayon ay karapat-dapat paglaanan kong panahon para magiganti? Ang masalita ko ay tila karayom na tumpa na pumuto sa marupok niyang ego. Ang mukha niya ay agad na nangulimat sa pamumula. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin. Sa mata ko. Ikaw at ang palpa mong report ay iisa. Isang problema sa trabaho na kailangang masolusyonan. Kapa na solusyonan na. Lilipat na ako sa susunod na pahina. Tungkol naman sa maliit mong drama sa pag-ibig. Matagaw na akong ginawalang ni Jane Teres. Mang lalagpasan ko na sana siya para umalis. Pero tuluyan na siyang nabalif. Binalewala ang presensya ni Julio. Sumugot siya paharap at hinawakan ang braso ko. Hindi ako naniniwala sa iyo, nakatiti siya sa singsing sa kamay ko nang may namumulang mga mata. Ang kanyang tono ay amoy selos at self-delusion. 8 taon tayo makasama. Ano bang alam ngang pretty boy na yan tungkol sa iyo? Gaano katagal mo na ba siya kilala? Clara. Sabihin mo sa akin. Ginagawa mo lang to para asarin ako. Diba? May nararamdaman ka pa rin sa akin. Diba? Napakabigat ng hawa niya kaya kumabog ang pulso ko. Kumunot ang noo ko. Manghilahin ko na pabalik ang braso ko. Carlos Hernando. Naging kasing laming ng yelo ang boses ko. Ikaw mismo ang pumutol sa 8 taong iyon. Anong karapatan mo ngayon na isumbat sa akin ang 8 taon na yan? Nung magpapakasal ka kay Lara Soriano. Bakit hindi mo inisip ang 8 taon natin nung tinrato mo akong libreng ghostwriter at ninakaw mo ang bungangang paghihirap ko? Bakit hindi mo inisip ang 8 taon natin? Sa bawat pangungusap ko, mas namumutla ang mukha niya. Ngayon ko lang nakita kung gaano kayabang at mapang-abuso si Lara. Hindi ko kayang mabuhay kasama siya. Mali ako. Clara, alam ko talaga na mali ako. Bigla niyang pinalambot ang kanyang postura. May hikbingang paiyak sa kanyang boses. Bumalik ka na sa akin. Please, supervisor na rin ako ngayon. Kahit nasuspendido ako. Basta maayos ang proyektong ito. Makukuha ko ulit ang posisyon ko. Mabibigyan na kita ng dignidad ngayon. Mabibigyan na kita ng mas magandang buhay. Pakdinak sa mahulaw. At luhikel na pasay na pawamit na ito. Nakaramdam lang ako ngalon ngang pagduduwal. Dignidad, tumawa ako ng malamig at puwersahang hinigit ang aking kamay pabalik. Supervisor Hernando. Ang dignidad,
mo ay nakatayo sa pandaraya at pagnanakaw. Nangangamoy nakakasuka at nabubulok na baho ito. Huwag mo akong hahawakan. Pakiramdam ko na dudumihan ako. Ang pangungusap na iyon ang huling pabigat na bumasa sa likod ng kamelyo. Lahat ng balat kayo at pinipilit na katapangan ni Carlos ay gumuho sa isang iglap. Tiningnan niya ang hindi may tagong pandidiri sa mata ko. Mukha siyang naubusan ng lakas sa katawan habang paatras na napahakbang ng 2 beses. Nanginginih ang labi niya. Gusto pa sana niyang may sabihin. Pero humakbang na si Julio. Tuluyan na akong tinakpan sa likuran niya. Mr. Hernando. Hindi malakas ang boses ni Julio. Pero may dala itong di matatanggihang otoridad na nakakadurog. Sa tingin ko, malinaw nang nakapagsalita si Clara. Kung patuloy mong haharasin ang fiancé ko, hindi ko magagarantiya na walang cease and desist order mula sa legal team ko ang babaksak. Sa desmo bukas eng umaga, tiningnan ni Carlos si Julio ng masama na parang tumitingin sa kalaban. Ang tingin niya ay may halong nanliliit na galit at matinding kawalan ng kapangyarihan. Alam niya na sa estado, abilidad, o presensya. Talong-talo siya sa binatang ito. Tiningnan niya ako sa huling pagkakataon. Isang tingin na kasing gulongang, isang buhongang sinulit. Bago siya tumalikot dala ang kahihiyan. Halos tumatakbong palayo sa silid. Panurin ang kanyang nakpapanik na pakatras. Wala akong naramdamang thrill ngang pahiganti. Nakaramdam lang akong pagod dahil sa wakas ay humupa na ang alikabo. Ayos ka lang ba? Hinawakan ni Julio ang medyo malamig kong kamay. Naktatanong ng mahina. Umiling ako. Sumandal sa matibay niyang balikat. At bumulong. Ayos lang ako. Hindi ko lang inasahan na pagkatapos ng 3 taon. Magiging ganito pa rin siya kawa-awa. Oh, kawa-awa. Palagi siyang mabubuhay sa sarili niyang mundo. Iniisip na lahat ng pagkakamali ay pwedeng patawarin at lahat ng nawala ay pwedeng mabawi. Hindi niya naintindihan na may mga taong kapah na lampasan na ay tuluyan ng mawawala habang buhay. Hindi tumigil ang panggaras ni Carlos dahil sa kalamigan ko. Sa mga sumunod na araw, umasta siya na parang baliw. Sinusubukan ang lahat ng paraan para makausap ako. Tawag, text, email, at nagpapasa pa ng mensahe sa mga luma naming mutual friends. Pareho palagi ang laman. Pag-amin, pangungulila, at pagmamakaawa. Binaliwala ko ang lahat at blinok ang lahat ng numero. Halatang mas nakaagitate sa marupo niyang ego ang pagiging binaliwala ng gabing iyon. Kakatapos lang namin ni Julio mag-dinner kasama ang mga city official at bumalik sa aming hotel. Papunta pa lang kami sa pintungang. Eming sweet nang makita namin si Carlos na naghihintay sa dulongang pasilyo na parang isang mapagiganting multo. Halatang uminom siya. Amoy alak siya. Magulo ang buho niya at lukot ang mamahaling sweet. Ang lumang kumpiyansa ay tuluyan nang nawala. Pagkakita sa amin. Sumugot siya paharap pero hinarangan siya ng mga security guard ng hotel. Bakit mo ginagawa sa akin to? Sumigaw siya sa akin mula sa likod ng magwardiya. Mapula ang mga mata. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Masaya ka bang makita akong ganito kaawa-awa? Wala na akong ganang maaksayo pang lawi sa kanya. Inilabas ko ang keycard ko para buksan ang pinto. Huwa kang mag-astang ang galing-galing mo porket nakahanap kang isang mayaman na pretty boy. Naging masama ang masalita niya. Anong alam niyan sa research? Nakikita lang niya na bata at maganda ka at may pakinabang sa kanya kapag nagsawa na siya sayo. Itatapon ka rin niya ng ganun na lang, ako lang. Yung 8 taon lang natin ang totu. Nagsisihaw siya ng hysterical. Na nakaka-attract sa tingin ng iba pang mga bisita sa hotel. Nagdilim ang mukha ni Julio. Sinanyasan niya ang mga security guard na bitawan si Carlos. At saka humakbang ng malalaki para tumayo mismo sa harapan niya. Mr. Hernando.
Si Julio ay kalahating ulo na mas matangkat kay Carlos. Nalumihang isang ganap na mismatch sa pisikal na presensya. Nagtatanong ka kung anong klaseng pretty boy ako. Hindi ba? Natakot si Carlos sa aura niya at instintibong napaatras. Hindi nanuntok si Julio at hindi rin siya nagmura. Kinuha niya lang ang phone niya. Nagbukas ni siyang dokumento. At itinapad ito mismo sa muka ni Carlos. Ito ay isang portfolio valuation report para sa environmental tech fund sa ilalim ng Perez Venture Capital Group. Nakakahilo ang habanak serye ng makasero. Ang pangalan ko ay Julio Perez. Ako ang fiancé ni Clara at ang lead venture capital investor para sa project restructuring na ito. Kalmado at kasing linaw ng kristalang boses ni Julio. Bawat salita ay parang isang pambutas-yelo na marahas na sinasaksak sa puso ni Carlos. Ang lokal na environmental firm na ipinakmamalaking ang biyenan mo. Ang kakabangit mo lang. Pina-background check ko. Ang core product na isinapubliko nila nung nakaraang taon ay pinaghihinala ang lumalabak sa isang technology patent na nai-register ng pondo ko 3 taon na ang nakararaan. Marahas na lumiit ang mapupil ni Carlos. Ayon sa batas. Ang paglaba na iyon ay sapat para puwersahin silang mabayad ng at least 9 figura na multa at permanenteng iban sila sa pambansang merkado. Bahagyang ngumiti si Julio. Pero ang ngiting iyon ay may dalang lami na tumatagos hanggang buto. Wala pa sana akong balak gumalaw laban sa kanila ng ganito kabilis. Nakakapagod ang mga demanda. Pero dahil gustong-gusto mong malaman kung sino ako, wala akong problema na ipapadala ng legal team ko ang isang sorpresa sa kanila bukas ng umaga. Tuluyang natulala si Carlos. Namutla ang kanyang malabi at nanginginig ang buong katawan niya. Hindi niya inakalang ang pretty boy na ininsulto. Niya ang may hawak ang buhay at kamatayan ng kumpanya ng kanyang biyenan. Ibinaba ni Julio ang phone niya. Inayos ang manggas niya. At huling sumulyap sa lalaking mukhang kulay abo na ang mukha. Ang tono niya ay puno, na labis na pagamak. 8 taon mong hinigop ang talento at dugo niya na parang isang linta. At pagkatapos, tinapon mo siya na parang basura. Ngayon, nakatayo na siya sa sarili niyang mag-aapa. Nagniningning ng napakaliwanag. At gusto mong kumawag-kawag ngikpuntot at magmakawang tawad. Mr. Hernando, mayroon kang malaking hindi naintindihan. Najing kasing talim ng kutsilyo ang tingin ni Julio. Hindi ako nakikipaglaro sa emosyon. Naniniwala lang ako sa halaga. At si Clara Domingo. Siya mismo. Ang pinakamahalagang kayamanan sa mundong ito. Tinapon mo ang kayamanan na parang bato. Ngayon, babawiin ko ang lahat ng pag-ari niya ng may tubo. Pagkatapos nun, Inji na pinaglahanang pa ni Julio ni tinghing si Carlos. Tumalikot siya. Naglakad sa tabi ko. Dahan-dahang inilagay ang braso sa balikat ko. At itinulak bukas ang pinto ang suite. Mabagal na sumara ang pinto sa likod namin. Permanenteng ikinukulong sa labas ang mukha ni Carlos na nakasulat doon ang gulat. Takot. Kawalan ng pag-asa. Sumandal ako sa dibdib ni Julio. Nakikinig sa kanyang matatag at malakas na tibok ng puso. Nakakaramdam ng hindi pa nararanasang kapayapaan. Ganito pala ang pakiramdam na matatak na pinili at walang kondisyong mahalin. Napakalinaw ng pagkakaiba ng liwanag at mga anino. Ang babala ni Julio ay isang blockbuster bomb na nagpadala ang malalaking shockwave sa buong pamilya Soriano. Kinabukasan ng maaga. Dumating si Lara Soriano sa hotel. Hindi na siya yung maangas na spoiled brat. Nakasuot siyang malinis na makeup. Pero hindi nito maitago ang panik at pagod sa mga mata niya. Dr. Domingo. Pilit siyang ngumiti. Tuluyang ibinaba ang kanyang pride. Tingin ko may misunderstanding sa pagitan natin tungkol sa patent. Wala talagang alam ang kumpanya namin. Baka pagkakamali ito ng third-party subcontractor. Pwede ba tayong umupo at pag-usapan ito? Tinitignan ang kanyang nakakaawang kilos.
Puro kabalintunaan lang ang naramdaman ko. Meseyar, Soriano. Humihop akong kapako at patak na naksalita. Kung may misunderstanding o wala. Hindi iyon nakadepende sa iyo o sa akin. Nakadepende iyon sa mga abogado at sa ebidensya. Bukod pa rito. Masyado akong abala ngayon. Wala akong oras na makipag-usap sa iyo. Ikaw, agad na pumangit ang mukha ni Lara. Pero nang maalala ang matinding babala ng kanyang tatay. Marahas niyang nilunok ang kanyang galit. Clara Domingo. Ano ba talaga ang gusto mo? Kailangan mo ba talagang itulak to hanggang sa sirain natin ang isa't isa? Sirain ang isa't isa? Pakiramdam ko may narinig akong biro. Miss Soriano, baka hindi mo naiintindihan ang sitwasyon ngayon. Mula simula hanggang wakas. Ang kaysa isang kwalipikado na masira rito. Ay kayo. Nasakal si Lara at hindi makapagsalita. Ang maganda niyang mukha ay namumula. Marahil ay hindi niya inakalang darating ang araw kung saan lulunukin niya. Ang kanyang pride sa harap ng ex-girlfriend na dati, niyang binalewala bilang isang walang kwentang tao nang makitang hindi gumagana ang pagiging mabait. Sumabog siya sa galit dahil sa kahihiyan. Clara Domingo. Huwag mong sagarin ang swerte mo. Sa tingin mo ba? Porket tumira ka ng ilang taon sa ibang lugar. Pwede ka na bumalik dito at magastang diktador. Sasabihin ko sa'yo. Tuaf ko ito. Ang tatay ko ang director ng urban development. Kaya kung ipasara ang proyekto mo sa isang salita lang, sa wakas ay pinunit na rin niya ang maskara niya. Inilalantat ang totoong kulay niya. Tiningnan ko siya. Yumaling. At may awang inisip na siya at si Carlos Hernando ay talagang match made in heaven. Dalawang tanga. Palagi silang nalulunod sa nakakaawa nilang delusyon ng limitadong kapangyarihan. At ganap na bula sa kung paano talaga tumatakbo ang tunay na mundo. Ganun ba? Ibinaba ko ang tasang kape ko. Tumadyo. At tinitigan siya sa mata. Kung ganoon, tingnan natin. Nang hapong iyon, idinaos ang lungsod ang ikalawang public hearing para sa proyekto. Kasama sa pulong na ito hindi lamang ang mga city administrator, kundi pati na rin ang lokal na media at mga citizen representative. Lubusan itong pampubliko at transparent. Nang pakakataong na na-film na na magsalita. Hindi lang teknolohiya ang pinag-usapan ko tulad noong una. Umakyat ako sa entablado at nagbukas ngang isang ganap na bagong PowerPoint. Ang unang slide ay may isang malaki at nakabold na titulo, Statement of Evidence Regarding Suspected Academic Fraud and Embezzlement in the Initial Phases of the Urban Ecological Water Project. Paglitaw en gazalita. Nakakagulo sa silit. Agad namutla si Carlos at ang tatay ni Lara na parang mga nakakita ngang multo. Binalewala ko ang komosyon sa mga manonot. Kalmado kong tinalakay ang bawat piraso ngang ebidensya na naipon ko sa loop ngang 2 taon. Ipinakita ko kung paano hinamit ni Carlos ang posisyon niya para nakawin ang aking mga unpublished data model at i-package ang mga ito bilang sarili niyang imbensyon para sa mga federal grant applications. Ipinakita ko kung paano siya nakipagsabwatan sa mga piling miyembrong proyekto upang mamanipula ang environmental impact data upang manlokong pondo mula sa gobyerno. At eksakto kong ipinakita kung paano ginamit na kumpanya ng pamilya Soriano ang illegal at anti-competitive na taktika sa bidding upang makuha ang mga kontrata ng equipment para sa proyekto. Bawat isang akusasyon ay suportado ng malilinaw na screenshots ng email, data comparison, at anonymous whistleblower recordings. Walang butas ang chain of evidence. Airtight ang lohika. Walang puwang para sa pagtanggi. Tumingin ako sa ibaba sa lalaking dating na sa itaas ko. Na ngayoy naliligo sa malamig na pawis. At naalala ko ang text na ipinadala niya 3 taon na ang nakakaraan. Tapusin natin ito ng may dignidad. Ngayon, dinuduro ko ang dignidad na labis niyang
pinapahalagahan. Ginagawa itong maliliit na piraso sa harap ngang buong lungsod. Sumabog ang hearing room. Ang flash ng mga kamera ng media ay tila strobe lights. Bakas ang galit sa mga mukha ng city administrators. Agad na itinigil ang pulong bilang emergency. Kinagabihan, bumuo ang mga investigator ng Special Task Force at pumasok sa municipal agency. Sinuspindi agad si Carlos on the spot at ginampot para imbestigahan. Dinampot din ang tatay ni Lara para sa interogasyon. Nagiba ang langit ng lungsod overnight. Ang poker table na hinabingang kapangyarihan at kasinungalingan ay binaliktad ko ang outsider na tumangging maglaro ayon sa kanilang mapatakaran. Tulad ng gadaga na tumatakas sa lumulubo na barko. Ang mga kasamahan at tauhan na datiye pumapaligid at sumasamba kay Carlos ay iniwasan siya na parang may sakit na nakakahawa. Otong pamilya Soriano, ang tungkot na inasahan niyang gagamitin para tumalon sa social class, ay napakabilis na pinuputol ang ugnayan sa kanya. Sa ikatlong araw na investigasyon, nagain NG divorce sila sa court. Ang basehan ng divorce ay nakasaad ng perpekto. Ang malalang panloloko ng asawang lalaki na naging sanhi ng tulo. Yang pakasira ng pagmamahal bilang mag-asawa. Hindi lang siya humingi ng divorce, kundi pinilit pa ang maabogado niya na ipasa ang lahat ng responsibilidad para sa pumalyang proyekto at ang malaking napipintong pinansyal na pagbabayad sa mabalikat ni Carlos lamang. Ang 2 taong ngumiti ng napakatamis sa kanilang mga litrato sa engagement ay nakakalatian ngayon sa korte para masalba ang sarili nilang mga buhay. Nalumilihang ang isang palabas na kasing dramatiko ngang soap opera. Hindi ko na binigyang pansin ang makadetalye ng sirko. Paminsan-minsan lang akong nakakakita ng mga fragmented na updates sa social media feeds ng aming mga kakilala. May nagsabing nakita nilang nag-speed away si Lara sa kanyang Porsche mula sa korte. Iniwang magisang nakayuko sa gilid na kalsada, si Carlos. Humahagulgol na, parang asong gala. May iba ring nagsabing nagbayad ang kumpanya ng mga Soriano ng malaking halaga para sa settlement sa patent infringement at commercial bribery. Na labis na naparalisa sa kumpanya. Bahagya namang naisalbang tatay ni Lara ang kanyang trabaho. Pero permanente na siyang nawalan ng anumang pag-asa para sa promosyon sa politika. Para namang kay Carlos, ang buhay niya ay tuluyang nahulog sa kailaliman ng bangin. Siniba siya sa gobyerno at permanente na siyang naban mula sa pagtanggap kang anumang research funding. Hindi na siya kailanman makakapagtrabaho sa industriyang ito. Ang lahat ng real estate at iPhone niya ay kinumpis ka nga Soriano bilang bayad pinsala sa divorce. Pinasan din niya ang bahagingang utang mula sa mga pondong gobyerno na kailangang ibalik. Sa isang gabi lang. Mula sa ambisyoso at promising na Supervisor Hernando. Bumalik siya sa kawalan mas masahol pa kaysa nung siya isa pa lamang bata mula sa maliit na probinsya. Dati, minamali niya ng sobra ang nasayang na puhunan, sunkos, ko. At ngayon, siya mismo ang naging pinakatoto at pinakabinabaliwalang sungkos ng lungsod. Sa araw bago ako, nakatakdang tapusin ang mahuling gawain at umalis sa lungsod. Nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Ang nasa kabilang linya ay ang ina ni Carlos. Ang boses niya ay nasasakal sa pagiya. Clara, alam kong hindi na kita dapat gambalayin pa. Pero si Carlos, nagagaw buhay siya. Bumaksak ang puso ko. Tita, dahan-dahan po. Anong nangyari sa kanya? Ikinulong niya ang sarili niya sa kwarto ng 3 araw at 3 gabi nang walang kain o inom. Ayaw niyang pagbuksan kahit sino. Sumilip lang ako sa siwang sa ilalim ng pinto. Naglaslas siya NG pulso. Nang dumating ako sa ospital, kalalabas lang ni Carlos sa ER at inilipat sa isang regular na kwarto. Dahil agad siyang nakita, hindi na delikado ang buhay niya. Pero dahil sa labis na pakawala ng dugo, kasing putlang ang papel ang mukha niya.
Nakaupo ang mga magulang niya sa tabingang kama. Ang dalawang matandang dati ay malusok ay mukhang naubusan ng lahat ng sigla sa katawan sa loob lamang ng ilang araw. At mukhang tumanda ng 10 taon. Pagkakita sa akin, nagsimulang umiyak muli ang ina ni Carlos. Hinawakan niya ang kamay ko. Paulit-ulit na humihingi ng tawad. Clara, pasensya na talaga sa ginawa ngang pamilya namin sa iyo. Wala akong sinabi. Tahimik ko lang silang pinabuhos ng isang tasa ng mainit na tubig. Tila narinig ning figura sa kama. Ang ingay at dahan-dahang iminulat ang kanyang mamata. Nang tumuon ang paningin niya sa mukha ko. Ang mga matang dating puno ang ambisyon at kayabangan ay agad na binaha ang iba't ibang emosyon. Gulat, hiya, pagsisisi, at isang manipis na piraso ngang paasa. Dumating ka. Ang boses niya ay tuyo. Na parang kiniskis ng liha, tumango ako. Humila ng silya. At umupo sa tabi ng kama niya. Bakit mo ginawa to? Tanong ko. Ang tunog ko ay patag na parang kalmadong tubig. Tumawa siya na tila kinukutya ang sarili niya. Nahihirapan, samnga hiwa sa kanyang labi at nangungunot dahil sa sakit. Nakita mo ang lahat. Di ba? Wala nang natira sa akin. Ang trabaho ko. Pamilya ko. Reputasyon ko. Isa akong biro. Isang buo at ganap na talunan. Ano pang silbi nga mabuhay? Kaya. Ginamit mo ang kamatayan para tumakas. Tiningnan ko siya. Carlos Hernando. Ang Carlos na kilala ko. Kahit noong mahirap siya. Kahit insecure siya. May paninindigan sa buto niya. Siya ang taong kakain ng malami na tinapay sa isang malami at binabahang apartment at mag-aral hanggang mag-umaga para lang makapasok sa grad school. Siya yung pupunta sa bawat construction site sa lungsod para lang mangolekta ang data sa proyekto. Kailan ka pa naging ganyan kaduwag? Ang mga salita ko ay tila sumaki sa kanya. Agitado siyang sumubo na umupo pero bumaksa siyang muli dahil sa panghihina. Ano bang alam mo? Mahirap ang pahinga niya. Mapula ang mata niya. Ikaw ang sikat at magaling na doktor. Domingo. Ngayon may kinabukasan ka na. May fiancé ka na. Siyempre. Madali para sa'yo na tumayo diyan at husgahan ako. Alam mo ba kung anong pakiramdam para sa akin na maglakad sa kalsada at may mataong nakaturo sa likod ko? Sira na ang buhay ko. Ikaw ang sumira sa sarili mong buhay. Malamig kong putol sa kanya. Ikaw ang pumiling kumuha ng shortcut. Ikaw ang pumili ng paktataksil at panloloko. Carlos, pinili mo ang kalsadang ito. Ngayon, kahit na kailangan mong gumapang ng nakaluhot, lalakarin mo ito hanggang sa dulo. Tumayo ako. Ayaw ko nang maaksaya pa ang salita sa kanya. Hindi ako pumunta rito para kaawaan siya. At lalong hindi, ako pumunta para iligtas siya. Pumunta lang ako para makita kung paano ang lalaking umukupa sa 8 taon ng aking kabataan ay siya mismong dumarok sa kanyang sariling buhay. Clara. Akmang tatalikod na ako para umalis. Nang bigla siyang naksalita. Hindi na isang sigaw ang boses niya. Aw! Kundi isang desperadong pakiusap. Talaga bang hindi na tayo pwedeng bumalik? Huminto ako sa paglalakad. Hindi ako lumingon. Mula nung garaw na ipinadala mo ang text na iyon at pinili mo ang gijong dignidad. Nakatadhana na tayong masuno sa abo. Pagkatapos, sabihin ito, naglakad ako palabas ng ospital. Iniwan ang kanyang pigil at masakit na pagagulgol sa likuran ko. Paglabas ng ospital, medyo nakakasilaw ang araw. Huminga ako ng malalim ng hangin na may halo pang amoy ng bleach. Nakaramdam ang puso kong magaan na pakiramdam na ngayon ko lang naranasan. Sa wakas, pwede ko nang tuluyang putulin ang nakaraan kong 8 taon na nanahimik lang ako. Ang araw ng pag-alis ko sa lungsod ay nangyari ding gabi ng International Outstanding Women in STEM, gala bilang parangal sa consulting group namin.
Naka-broadcast live ito sa internet. Layuning ay promote ang imahe ng lungsod na nagpapahalaga sa scientific research at rumerespeto sa talento. Bilang pangunahing figura ng rekognisyong ito, natural na ako ang sentro ng atensyon. Punong gasikat na tao at mga elite ang venue. Nakasuot ako ng isang Starry Night blue gown na personal na pinili ni Julio. Nakatayo sa ilalim ng spotlight. Kalmado at buo ang kumpiyansa. At si Julio, na nag-aakto bilang special guest presenter. Ang siyang nagabot sa akin ng kristal na tropeo para sa Outstanding Achievement. Kinuha niya ang tropeo mula sa host, pero hindi niya ito agad inabot sa akin. Hawa ang mikropono. Malambing siyang nakatingin sa akin. Ang pagmamahal at pagmamalaki sa mga mata niya ay halos umapaw bago ko ibigay ang parangal na ito. Gusto kong mabahagi ngang isang kwento sa inyong lahat. Ang boses niya ay malinaw na umaling-awngaw sa mga speaker sa buong ballroom at umabot sa libu-libong kabahayang nanonood ang livestream. 8 taon na ang nakararaan. May isang napakatalentadong babae. Pwede sana siyang makaroon ng pinakamakinang nakalangitan na puno nga bituin, pero para sa pag-ibig, pinili niyang itago ang kanyang liwanag. Ginawa niya ang sarili niya na isang tahimik na satellite na umiikot sa ibang tao. Sinusunog ang buong 8 taon ng kanyang kabataan. Para sa taong iyon, wala lang ang lahat ng magasakripisyong ginawa niya. Tinrato niya ang talentoen babae na parang isang basurahang stepping stone. Pagkatapos niyang sipsipin ang pinakahuling pata ng halaga nito. Walang awa niya itong itinaboy sa madilim na universo. Uminto si Julio. Naglakbay ang tingin niya sa mga manonot bago ito muling bumalik sa akin. Pero nakamali siya. Hindi niya alam na ang isang tunay na bituin, kahit na pansamantalang tinakpan nga ulap, ay muling sisikat at mas lalong makakasilaw kaysa dati. Ngayon, nakatayo siya rito. Hindi na siya satellite ne kahit na sino. Siya ang sentro ng universo. Humarap siya sa akin. May liwanag na kumikislap sa mga mata niya. Kaya ngayong araw, gamit ang entabladong, ito sa harap NG buong mundo. May isa pa akong, at mas mahalagang bagay na i-anunsyo. Ibinaba niya ang tropeo. Kinuha ang pamilyar na velvet box mula sa bulsa. At muling lumuhod sa isang tuhod sa harapan ko. Akat na sumabok ang kwarto. Ang flash nga kamera at ang matili ay halos matanggal sa bubong ng gusali. 8 taon na ang nakararaan. May taong naktrato kay Dr. Domingo bilang isang disposable na tuntungan. Pero ngayon, inya-anunsyo ko na ang Perez Venture Capital Group ay formal na magtataguyod ng isang 100 million peso International Young Scientist Foundation sa pangalan ni Clara Domingo, dedikado sa pagsuporta sa mga kabataang may pangarap at talento katulad niya. Ang pinakadakilang parangal sa buhay ko ay hindi ang pagtawag sa akin na VC Genius. O ang yamang nasa akin. Tumingala siya sa akin. Malinaw na binibikas ang bawat salita ng may taimtim at lubos na kaseryosohan. Kundi ang nalalapit kong pagiging legal na asawa ni Miss Clara Domingo sa sandaling iyon. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko. Tiningnan ko siyang nakaluhot sa harap ko. Tiningnan ang mga taong nadiriwang para sa amin. Tiningnan ang makomento na naglalaman ng marihim, na mabilis na umiscroll sa mga live stream screen. At ang puso ko ay napuno ng tinding ligaya, samantala. Sa isang sira-sirang apartment sa kabilang bahaging lungsod. Nakatitik si Carlos Hernando sa isang lumang telebisyon. Pinapanood ang mismong eksenang ito. Tiningnan niya ako sa screen. Pinalilibutan ng ilaw at basbas ng buong mundo. Pinanood niya kung paano ginamit ng ibang lalaki ang pinakamara niya. Pinakasikat na paraan upang ideklara ang debosyon at pagmamahal nito sa akin. Isang subongang may lasang bakal na dugo ang marahas na umakyat sa kanyang lalamunan. Naalala niya maraming taon na ang nakararaan noong masaya kong itinanong
Sa kanya kung pwede ba naming i-announce ang relasyon namin sa Instagram? Ano nga ulit ang naging sagot niya nun? Sinabi niyang, Clara, huwa ka namang gumawa ng gulo. Umaangat ang career ko ngayon. Kapag masyadong naging public tayo, makakaroon yon ng masamang epekto sa imahe ko. Masamang epekto. Kaya ang 8 taon ng kabataan ko ay isa lang masamang epekto sa kanya. Samantalang ang ibang lalaki ay tinrato ako na parang isang totoong kayamanan. Gustong-gustong ipagmalaki ako sa buong mundo. Isang matinding pagsisisi at sakit ang pumiga sa kanyang puso na parang isang hindi nakikitang kamay. Napahawa siya sa dibdib niya. Inubo ng malakas hanggang sa dumilim ang paningin niya at tuluyan siyang nawalan ng malay. 1 linggo ang lumipas. Natapos na namin ni Julio ang lahat ng aming manggagampanin at naghahanda na para lumipat pabalik sa Baguio upang planuhin ang aming kasal. Sa VIP lounge ni Naya. Napaka-perpekto ngang sikat ng araw. Sumandal ako sa balikat ni Julio. Pinapanood ang mga eroplano na lumilipat at lumalapak sa labas ngang bintana. Tahimik at kalma doon ang puso ko. Biglang tumuno ang phone ko. Isa itong hindi kilalang numero. Nakdalawang isip ako sandali. Pero sinagot ko rin ito. Mula sa kabilang linya. Narinig ko ang mahina at pause na boses ni Carlos. Clara, gusto ko lang itanong ang isang huling bagay. Paano kung hindi ako nakipag-iwalay sa iyo? Paano kung nag-propose ako sa iyo noon? Ano kaya tayo ngayon? Tanong niya. Ang kanyang tono ay kaawa-awa at puno nga hindi makatotohanang pantasya. Nanahimik ako ng ilang sandali. Bago kalmadong sumagot. Carlos, walang paano kung sa mundong ito. Kahit na napakasal tayo. Sa totoong ugali mo, malamang na iwan mo pa rin ako ng walang awa sa isang kanto sa sandaling dumating ang mas malaking premyo. Ang katapusan natin ay nakatadana na mula pa lang sa simula. Pagkatapos nito, pinatay ko ang tawag at blinok ang numero. Tinusok na eroplano ang mag-aulap. Ginagawang isang mali na tuldok ng liwanag ang lungsod na naktago sa 8 taon ng aking pag-ibig at put. Binuksan ko ang iPad ko. Nakalagay ron ang imbitasyon para sa Global Environmental Awards at ang mga dokumento ng pag-apruba para sa bago kong independent lab sa NIST. Ang sikat ng araw ay mainit na tumama sa mukha ko mula sa bintana. Inilawan ang kumikinang na masingsing sa mga ring finger, naming dalawa ni Julio. Ang babaeng dati ay umiyak ng tuwa dahil sa murang instant noodles sa isang bahayin at malamig na apartment sa Maynila ay tuluyan ng namatay sa nakaraan. Ang taong buhay ngayon ay si Clara Domingo, isang Clara Domingo na ganap ng pag-ari ng kanyang sarili. Ang kabataan ng isang babae ay hindi kailanman isang nasayang na puhunan. Ito ay ang naglalagablab na apoy sa hudno na ginagamit upang pandayin ang kanyang korona. At ang mga taong minsang sumubok bumali sa iyong mga pakpak ay tuluyang maiwan sa maruming putik. Nakatingala sa kawalan ng pag-asa habang ibinubuka mo ang iyong mga pakpak at lumilipat patungo sa araw. Nang hindi na muling lilingon pabalik.